sa mga balay kay at the time naaman tay tinguha nga mo palit og yuta or mangita og yuta para tukuran ni ana nga mga balay, Jesse Chris. Yes, sir. Unsa man lugar ang buti pasabot nilang Melchor o sa administration nga dili nato dawaton ang 242 million nga gihatag sa DSWD tungod kay wala tay yuta, dili man tingali na insakto. So atong gidawat di pirma ta sa MOA as authorized by the Sangguniang Panlungsod, unya naa na din ang paningkamot nga mangita og yuta. Kay wala may pundo ang dakbayan sa Iligan para ipalit og yuta, no? Niadto ta kang Secretary Butch Abad, no, kuyog nato, naaman yun na si Congressman Bart Belmonte, naaman si Councilor Bong Abragan, naa si Agnes Maingat, nangatubang may kang Secretary Butch Abad na amisulat sa iyang gi-receive sa opisina, nga nanghangyo mig tabang from the national government para pagbayad ni anang yuta. Unya, ni-commit si Secretary Butch Abad, although verbally, dili written, alang-alang pugso nato siya kundi siya mohatag written commitment, ato siyang luokon, di man na pwede, but hatag siya og commitment nga ang national government motabang sa pagbayad niini, and he did this in the presence of Congressman Belmonte, pangutanan ninyo si Congressman, naa si Councilor Bong Abragan, pangutanan ninyo si Bong Abragan, naa si Agnes Maingat. In the meantime, sige mig follow up niya, taas lagi kuno nga mga proseso, dili madali-dali. And in the meantime, naningil ang liquidator, silang Danny Concepcion, nga mao lagi na bayra na, pero niingon mi sa among mga letters na may mga sulat nga pamatuod ni ana nga ni-commit ang national government nga mobayad ni anang yuta. In fact, nag-arrange gani kog meeting nga mag-meet si Attorney Danilo Concepcion, ang NSC liquidator, ug si Secretary Butch Abad para ma-discuss na siya para kung ugaling man ang national government na diretso diretso na dayon ang bayad dito sa NSC ug dili na moagi sa syudad para ang transaksyon sa ila na lang, no? Pero wala to mahinayon nga meeting tungod kay nagbalibad man si Danny Concepcion ni ana nga meeting. So ang nahitabo niya na noon na ang mga paningkamot, sige tag follow up. In fact, kadumdum ko na apay meeting nga gihimo dito sa Cagayan de Oro, na ay mga taga NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, na ay mga taga DSWD, Department of National Defense, para lagi nga magkapangita mi og solusyon pagbayad niya ng yuta. Naaman si Ray Roque, pangutanon nato si Ray Roque, o grabe yun ang akong hangyo nga ipadali na ang pagbayad ni ana nga yuta, tungod lagi kay wala pa man gihapon mabayran, and in the meantime, sige na paningil ang National Steel Corporation. Okay, so lakton na pagka-istorya, sir, tulubago niya siya sa national government. Well, dili man po nato maingon nga tulubago. Niingon lang ang national government nga motabang siya. No? Jesse Chris, nga motabang ang national government sa pagbayad ni ana because wala may kwarta ang syudad sa Iligan. Katong ingon nga, asa man day ang mga donasyon sa Sindong. Jesse Chris, layo ra kay na nga istorya, no? Ang uban, palabi na kay mga istorya nga pila ka bilyon-bilyon ang mga dadawat, pila ka mga dollars, wala na'y kamatuoran, baka kayo na, Jesse Chris, no? Makita man diya sa record sa City Treasurer's Office kung pila ra ang mga nangadawat, mauna nga lakton lagi pagkasulti, walay kwarta ang syudad sa Iligan pagpalit ni anang yuta. So gapaningkamot ta nga ang national government makatabang, which ni commit si Secretary Butch Abad, pero wala ta nag-ingon nga commitment or obligasyon na siya sa national government. So wala niabot ang eleksyon, nagpulig administrasyon, unya karon na ananing letter sa liquidator, unya mo blame na dayon ang karon nga administrasyon. Para nako, Jesse Chris, dili man kana mo ingon sila nga ako matingala kaayo ko, dako manunta akong respeto ani ka Melchor, pero mo ingon din siya nga dili mi kahibalo asa magsugod. Para nako pagka-irresponsable ba day niini nga administrasyon nga dili kahibalo asa magsugod, dili kahibalo unsay himuon. Nganong dili man nila dalon ang among letter, no? Napoy mga sugyot, duha ni akong suggestions.
Nganong dili man nila dalon? Kining letter na mo, nadawat man yun na, received man na sa DBM, dalon nila ang letter, mauduol dito si Mayor Rehencia, muduol dito si Melchor Alquisola, kang Secretary Butch Abad, ug muingon nga, Secretary, naaman daw kay commitment ani nga bayrani para ni sa yuta. Pwede ba nga mapaninglan ka namo ni ini? Dili man kinahanglan nga doon nag-written commitment si Secretary Butch Abad. Unsa man lugar na makakmi kami ni Barb Belmonte, Congressman Belmonte, na makaklugar mi pagsulti sa mga katawhan nga dunay commitment si Secretary Butch Abad nga motabang sa pagbayad ni ana. Dili ta basta-basta makahimo ni ana nga mga aligasyon, nga mga istorya kung dili na siya tinuod. So, pwede sila moduol dito nga dalon ka na nga paper. Alang-alang ako pa'y moduol dito, Jesse Chris. Wala naman ko sa poder, wala naman ko sa pangatungdanan. Sila man karon lang na diya sa pangatungdanan, obligasyon ka na sa amahan sa nakbayan sa Iligan. O dili nga mo blame na lang dayon. Di sila mo ingon nga, asa pa mi magsugod ani. Ikaduha, naman kahay dakong utang ang National Steel Corporation nga 4,181,896,177.43 as of October 31, 2014. Nganong dili man mohimo og lakang para mapakang na siya nga utang, and ang gamiton nga mode is kanang dasyon and pago or dasyon in payment, kay bisag kapila pa pilon ng 111 million, bisag kapilaon pa na pagpilo musulod na sa utang nga 4.1 billion sa National Steel sa dakbayan sa Iligan. Moyon sila lisod makuti nga proseso, tinuod makuti, pero himoa ang primerong lakang para moabot gyud ta dito sa atong padulngan nga mapakang na or madation in payment kana nga yuta nga atong gigamit karon pag-construct para sa mga balay sa mga victims sa Sindong. Okay. So, ang ako, Jesse Chris, dili man ta totally inutil, dili man ta totally wa na gyud tay mahimo ni ini. Ang subo kayo kay kini nga administrasyon karon gaga-create man og mga doomsday scenario pagpanghadlok sa mga residente sa Bayanihan Village nga wa may angayang kahadlukan nila. Imbes nga kini nga administrasyon muhatag og kumpiyansa, muhatag og suporta, muhatag og igong kaisog sa mga namuyo diha sa Bayanihan Village, ila naman inong hadlokon. Ang ako is kamo ang gunit diya sa poder sa pangagamahanan na ay duha ka buok nga akong gisugyot para Hello? Okay, pero ila kining lihokon. Ya, napay ako na Jesse Chris nga niingon si wala gyud kuno tay gigunitang papel sulod di anang property, basta-basta lang kuno naghimo niya ng mga balay di na tinuod. Nay akong kopya ani Attorney Danilo Concepcion, NSC Liquidator, permission to enter and occupy. Akong gagunitan karon nga papel. Diri nakasulat. Permission is hereby granted to the City Housing and Resettlement Office of Iligan City to enter and occupy the 15.9 hectares land owned by the National Steel Corporation covered by T-22793 open parenthesis AF close parenthesis located at Barangay Santa Elena, Iligan City, subject to the agreement of the National Steel Corporation and City Government of Iligan to conduct the following activities. Number 1, land survey, boundary relocation, and topographic survey. Number 2, clearing of trees and improvements and site grabbing. Number 3, transmission and canal realignment. Number 4, very important, site development for the victims of the Bagyong Sendong in Iligan City. Then later on, doon na din tayo gihimo nga letter nga giaprubahan ni Attorney Concepcion nga maghimo na tag mga balay, mag-construct og mga balay. So, dili isulti ni Melchor sa kahanginan nga wala tay gigunitan nga authority nga mag-construct og mga balay dinha sa Bayanihan Village. Dili sa mo ingon nga mga irresponsable nga mga opisyal sa una, unsa man day atong
himuon nga kinahanglan man natog yuta para maghimo og mga balay, nangita tag yuta, nakita na nato dito, gani kapoy na kay mo alsa sa akong kaugalingong bangko, but I spent nakatulog gani ko diha dapit sa Santa Elena, no, pangutanan ninyo si Ray Roque, ang atong HRO head, pangutanan ninyo si Barangay Captain Alikaway, ang barangay kapitan diha, nakatulog man gani ko dinha nga area niadtong panahon nga dunay gihimo nga pag-survey, pag-istorya diha sa mga pipilang gapuyo na ay mga pipila kapayag diha ang dapita, giistorya namo, gihangyo namo nga para nga mapadali ang pag-survey, dahil pag-fill niya ng mga area, pag-develop na dayon para masugdan ang construction sa mga balay because naa na ang 242 million sa DSWD ug naa na pod ni abot na pod dayon ang kwarta murag 250 million ba to, murag itungaan man tingali ang Iligan ug Cagayan niadtong panahon na niabot na pod ang kwarta sa San Miguel Corporation nga gigunitan sa Gawad Kalinga, no, nga i-turn over sa ila, ug sila mismo ang Gawad Kalinga wala puy laing yuta, kinahanglan na pud sila mag-construct dito sa Bayanihan Village, no, para sa mga balay, and in the meantime nisulod na pud ang PICE, Philippine Institute of Civil Engineers, niabot ang Habitat para pud pag nagdinabangay may joint ventures para pagtukod sa mga balay. So mao to nga natukod yung mga balay gani bago ta niluwat sa atong pangatungdanan niya atong June 30, 2013 naatay na nahimo nga mga kumpleto nga mga 1,000 kapin ka mga balay, mga 1,035 to be exact, o niya ongoing ni adto mga 400 plus, no. So mauna siya ang atong gihimo nga mga paningkamot kani ato, and so Jesse Chris kanang moingon nga di mi kay baluon say among himuon, unsa man ni klase nga administrasyon ka inutil ba kayo kung dili kay baluon say himuon. Tingali dili na ko malikayan sa paghuna-huna nga tingali kung si Henry di pa lang tingali ang nidaog niya itong panahon na, tingali karon naana na nga mga paningkamot wa ta mag-ingon nga nabayra na, pero dili ingon ana klaseng pagtubag kung ikaw naggunit sa poder sa pangagamhanan nga sige lang kag-blame sa mga panahon kaniadto nga pwede man unta nga na kay himuon, kung sige lang kag-blame ngano pa man daytang ni intra nining serbisyo publiko nga dili man dayta ka mauon sa himuon. That's why Jesse Chris, no, dili pasinsa na gamay kung usahay makapadayag ta na imutang gamay nga emosyonal ni ini nga isyu kay kinigod sila nga imbis lagi nga tabangan ng mga tagabayanihan, ila namang inuong hadlok-hadlokon. Bisag pangutanon nimo mga tagabayanihan village na dili man tingali diha tanan nga mga panspod nako, da man tingali tay mga kritiko po diha, pero kadaghanan diha nasayod kung unsa ang mga paningkamot nga akong gihimo sa ila, unsa ang mga sakripisyo nga minus ang istorya lihok lang. Daghay batikos nga akong naangkon tungod sa sindong, pero ako lang gyapon ang giluom tungod kay anak man gyud tingali ng serbisyo publiko. Sige man tingali tang mabirahan, ang importante is naningkamot ka para nga matabangan kining atong mga nabiktima sa sindong. And the residents of Bayanihan Village, nasayod sila kadaghanan sa ila diha kung unsa atong sakripisyo nga gihimo. And so Melchor, ang akong hangyo sa imo nga imbes nga imo mohimo kag mga doomsday scenario, may pagmopadayag ka sa mga taga-bayanihan kung unsay lakang nga imong pagahimuon, unsay mga solutions nining problema at hand. Nobody said that being mayor or part of the city government is going to be easy. Walay nag-ingon nga kung mamayor ka sayon imong trabaho. Gani ang pagkamayor sa dakbayan, lisod kaayo nga trabaho, tanan nga mga problema imong atubangon. Pero inyo man ang gisudlan, ni-interman mo diha, wa may nag-ingon sa inyo din nga, wa may nagpugos sa inyo diha. Ni sulod man mo, ni kandidato man mo, nakadaog man mo, so obligasyon ninyo nga molihok mo trabaho ug dili sige mo blame sa mga nakalabayng administrasyon kung unsa ng kahimtang
nga naa din na karon. Naa nang problema ato ba kay kamo ang gagunit sa poder sa paan. Okay. Muranig sa tubig, Jesse Chris. Lang ko, kaning katong problema sa tubig. Pag to, dili kay balon sa himuon, giayom-ayom, mga band-aid solutions, iingon na bitaw ta nga do almost contractor, la pa man ang certificate of acceptance, certificate of completion raman, naa pa man sila nga ati nga ayuho na unsa na ni buto, pero dagha ang ilang gihimo, blame lang gihapon. Substandard kuno ang pipes, di kuno mao ang pagtrabaho, dili na tinuod. Nakapasar ang may isgutan lang ni gamay si Chris. Okay, sir. Ako lang ikuan nga katong sa pipes, sakto ang bidding, gisunod nato ang World Bank guidelines, gi-approve ka na sa World Bank. Lugar atong i-question ang standard sa World Bank nini nga bidding nga di man mi kalihok sa atong bidding process. We cannot go one step forward without the prior approval of World Bank. So mao na ba nga daghan rin kay blame, daghan rin kay istorya, pero tan-awa pagtawag nila nag-ayom-ayom sila, hapit isa ka bulan nga walay tubig, nagkalibanga ang mga tao, nagkasakit-sakit, uhaw kaayo, pero tan-awa pagtawag nila sa kontraktor nga dugay na kay namong gisugyot, walay duha ka adlaw naayo ang tubig. So this summarizes what this administration is all about. Puros istorya, puros propaganda, puros mga pag-blame sa mga nakalabay, pero dili forward-looking, dili solutions finder, puros mga blame seeker. Mga na ang akong hangyo sa inyo, no? Bago mo mga istorya kay kinirabang mo istorya dayon ya walay mo tubag na mura na day tinuod sa mga tao. Ang mga tao po dayon nga nakadungog, hala, o ama o di ay na, wala day na. Pero ang akong ingon sa mga katawhan, kini nga administrasyon naaman diha gibutang, kinahanglan mangitag mga solusyon. Dili man mo concentrate lang ta sa pipila ka mga matang sa pagdumala niining syudad nga pasagda na lang nato ng housing, pasagda na lang nato ng unsang dapita kay diri lang gyud ta sa peace and order. Sige, gani bisag ang peace and order maingon ako murag kulang man gihapon kayo. Okay. Dili man ko maingon gani samot karon, pero maingon tag murag wa may kabag-uhan tingali nga kung moingon tag mauman day ng inyong centerpiece of administration, daghan man gihapon tang madunggang mga balita nga mga dili maayo mahitungod sa peace and order. Sir, for follow-up lang sir, for clarification. Okay. Ako sa inyo nga panagtagbo ni Secretary Butch Abad, wala mag-i-specify, nila siya nga mahatag siya og commitment, pero wala mag-i-specify kung unsang klase ng commitment ang iyahang mahatag sa syudad sa Iligan. Commitment, Jesse Chris, sa pagbayad ni anang lote, no? Gani, kung makasulti pa kong iyang side comment, nakaingon man gani si Secretary Butch Abad na hindi naman ito malaking amount, matutulungan yun ang national government nito. So, naaman yun na si Congressman Belmonte, pangutanaan ninyo, no? Buutan man na kay nga Congressman, ang integridad niya na sa mga panulti, wala man tingali maka-question. So, kung moingon sa niya na nga iya nang nadunggan, kung walay mo tuon niya na lugar na makakbi ni Congressman Belmonte, no? Okay. So ayun na ang gisulti ni Secretary Butch Abad. So lakad na pagka-istorya sir sa iyang commitment ni sort of niingon siya nga kanang iyang akuon ang abang, no, abang sa MACC. Walay hisgot sa siya mo ako sa yuta. Jesse Chris, pagbayad sa yuta, walay hisgot sa pag-abang. So wala unang kanang itong imong entrada kaganihan nga pag-abang, wala nang mga istorya sa pag-abang. Wala. Okay, so walay giingon na mag-abang ang syudad sa MAC. Wala. Wala tay tubag nga gihimo sa liquidator nga mayon ta nga yes mo abang mi. Wala ta ni ana nihimo. Ang ato kanunay is that mabayran siya, no, sa unsang pamaagi, whether it is through the assistance or the help of national government, or number 2, kanilaging pagpakang sa utang nga sa National Steel Corporation kanato nga pwede ra gyung masulod ang bayad ni ana nga property, no? So moingon lagi tag
tedious ang process, taas ang proseso niya ng mga pagpakang, pero do the first step, no? Tingali levy the real property. Nganong sa una sige lag istorya og levy, sige lag istorya kuan nganong usad pagong man gihapon. Dapat paspasan nila, no, kay para pud nga mahitabo na ng mga pagbayad dinha sa Bayanihan Village para dili na mabalaka ang mga residente dinha. Okay, kinsa nga nila, sir? ang city government, Okay. Dili lang man daghan man na sila sa city government. Gani na may gipurma nga Task Force National Steel Corporation, di ba? So, paspasan na nila kay para pud nga ma-report nila o mayorensya, pwede diri mapakang ang bayad ni ana. Natural, mabayaran yun na nga property whether it is from national government or whether it is daison in payment or pakang sa utang, tungod kay dili man pwede kuhaon na nga property kay dili man na ato, bayaran man na. Naman sa Constitution that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law and without payment of just compensation. Okay. Sa Constitution. Sir, sa imong linya ka ganina, for ato lang ni iklaro, sir, ha, walay abang na nangitabo. So, kinsa nahibalaan naman to, sir, kung kinsa ang nag-play sa deal na abot mo siya karon nga ado na naibang ang syudad, na ninyon na ning liquidator sa NEC, sa dito inyo na nga tuloy na katuig nga abang sa syudad, sa yuta sa NEC. Wala ko kahibalo nag-abang na Jesse Chris ang syudad. Mautang na ko, wala ko kay balo sa akong panahon, walay abang ang gibayad, wala nag-close og naminil og abang. Unsa to? Naminil og abang, sir. Wala ta nag-close og deal, no. Let this be on record, let this be a statement, clarificatory statement. Wala ko nag-close og deal or transaction or anything nga mobayad og abang ang dakbayan sa Iligan sa National Steel Corporation para niya ng property sa Bayanihan Village. So, not me during my time as mayor, not me during my time after na mayor ko. So, walay, kanang mo ingon nga kinsay naghimog transaksyon para mag-abang ang syudad. Dili ako. Kung naay musulti di ana na makaksya. Okay, so klaro na kaayo. Sir, salamat kaayo sa imong oras, sa imong panahon nga imong gigahin sa imong programa karong bantana, sir. Yes, Jesse Chris, ako lang word of advice administration, no? Stop blaming or keep blaming to the minimum and more on action para mas mobilib ang katawhan sa imong liderato diha, sa galingkod karon sa administrasyon sa lokal nga pangagamhanan. Akong hangyo sa atong lokal nga pangagamhanan, ka mayorensya, silang Melchor Alquesola ug uban pa, more on action sa kalambuan, more on action sa pagtabang sa katawhan ug minus anang mga istorya ug blame. Daghang salamat. Okay, salamat, sir. Good morning, sir. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Mga kasama, pinigyapan kanya sa minor pinunga sa Joy Dishwashing sa Tanong Control at matipid pa sa 2 barokang sa Pisin Joy. Straight to the point. Oras sa tak, alas 9:15 sa buntag, oras gatod kanya sa magtinga sa Talk and Text. Lahat ng pwede mong i-text, pwede mo na rin itawag sa Talk and Text. Unli Talk and Text 201. Tatak RMN. Did you hear that? The man who's standing in front of us? Yes. OMG! His jeans are so baho. It's the same way as my boyfriend's feet after gym. Yuck! Do you have Kasi yung fresh ba ng maong show? Parang hindi. You need more Downy. Downy Big Bango Sachet. Sa SRP na 7 pesos, 50% more Downy ka na. Bagong kasya sa buong na bata. Mula pantaas hanggang pambaba. Downy Big Bango Sachet. New Downy Big Bingo Sachet. Bagong kasya sa buong labada. Mula pantaas hanggang pambaba. Nay, lahi-lahi ng supplements ang gipang-inom sa pamilya. Gastos na? Anong lahi-lahi? O kaya raman sa usa? Mag-United Home Multi-B. Ang multivitamins nga na ay multi-benefits. Kay tatay, Ang makapalagsik sa akong lawas, Multi-B. kay Junior. para abdi ko magduwa? Multi-B. Kay Lola. Makapahit sa among huna-huna? Multi-B. Kay ate. Para nindot makupanit o buhok? Multi-B. Multi-B. Multivitamins with multi-benefits para sa tibuok pamilya. Gikan sa United Home.
Vitamin B complex is a generic name of Multi-B. Ako si Kim Cho. Og siya man si Kim To, ang #1 fan. Sa outfit karong adlaw, localized. Sa hair, dili hair alloy. Mahal taong magpasalon treatment, no? Conditioner ni Oy. Ako po, pero anong gamanti ka maning akong buhok? Pag New Rejoice Treatment Conditioner. Treatment na, conditioner pag yun. Gamita kada adlaw pagkahuman ni Mog Rejoice Rich Shampoo. Murag bagong gipasalon smooth treatment ang buhok. Mura na ba gipasalon? Yes! Haba ng hair! New Rejoice Treatment Conditioner. Masulit sa nanguna nga conditioner. Base sa average na presyo kada ml SRP. More delicious coffee with new Sadik Super Coffee Original. It's Sadik 3-in-1, now with a creamier taste and a richer aroma. That's a bigger 20-gram sachet. That's 40% more coffee than before. New Sadik Super Coffee Original. The original just got better. New Sadik Super Coffee Original. Creamier taste, richer aroma. 5 pesos lang SRP. Also available in creme densada and honey chino flavors. Ang bango-bango, ang bango-bango ng roses. Sa new Bonox 3-in-1 with rose and vanilla. Malinis ang laba, amoy roses pa. Sa Bonox daming lamang. Bonox rose and vanilla. SRP 5 pesos lang. Mag-joy! Sa tamang kontrol, makakatipid kayo. Litro, sa litro haluin. Bawat uhos nyo, dapat paliliin. Ubos, ang dalawang bar namin. 10 peso joy, tuloy pa rin. 10 pesos based on SRP. Ayoko na magkasakit sa balat. Ang kapi! Kati-kati sa balat tulad ang fungi ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo. Fungiso, kaya huwag na magdusa sa marating problema gaya na eczema, mahaping-adhad, mabahong alipunga, kumakalat na at buni, at nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Fungisol. Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa Rose Pharmacy, Almar's Merchandise, Rodsman Pharmacy, and other drugstores. This week, as a specific is the direct name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. DXIZ. Tatak. RMN. Straight to the point. Kaya sa nabalik pa sa ato aga programang Straight to the Point. Kaban natin gapon na sa mga Felix Talasan kanina ang ipagtagal ko ng awan ng informal city mayor sa Rich Cruz. Ang kalabot sa ato aga gihisgutan na karon sa mga Felix. Okay, abi ko kuan kanang natukan ka. Natukag law. Okay, kasama Chris. Tinaw ka ito, no? Tinaw ka ito pamayag ni former City Mayor Lawrence Lutz Cruz. Agi counter sa pamayag usab ni kuan, Mr. Melchor Akisula ang Chief of Staff sa Prison Administration. Dindot ka ito. Doon ay paghagit si Mayor Cruz sa Mayor si Surencia. Kasama si Surencia ba? Wala ka ito naminaw. Kamang naminaw niya. Hala. Libi atong telepono, kamoy timbang-timbang do, tagay mi ninyo og igosab nga gamay nga huna-huna o kinsay ka istorya tinod. Kaya nga man siya kisula nga wala man giginitan nga mga papilis. Lisod na may asa may magsugod. O lisod magkisa may duulo namo nga wala man may bildi og mga papilis sa kanibitang mga muwa, mga agreement, mga kasabutan diha sa pagsugod sa pagpapagbalay diha sa Kayan Village. Ba istorya gani. Ningon si Mayor Cruz nga noon sa bumutuga-tuga mo dihag tuga-tuga mo dagan, tuga-tuga mo dihag paglingkod diha nga mo ni hanaw. Diba? O kisay naminaw ron, tawag mo diri sa atong telepono sa DXIZ kasama Chris. Ato na ang linya, dapat ang text line. Ato ang text line nga kasama 090679506114. Okay, doon na ikuan, karon taon. Ato ni kuan no, atong klaruhon ato kasama Chris kay tinaw ka to pamayag ni Mr. Alcrisula sa tuluman ng tingog siligar ba ni ito ni Kim Kogosab tinaw sa itong pamahayag ni former City Mayor Lawrence Lutz Cruz. Okay, so sa giingon ka ganina ni former City Mayor Lawrence Cruz at sa ilang parang-istorya ni Secretary Butch Abad na mihatag sa ilang commitment si Abad sa syudad na mutabang sa pagpangita o gayuta kay nagwawalay pundo ang syudad. Dili to tabang, mutabang siya. Madali o bayad ang yuta na iya sa MAC. Okay, ang role mag-aanay kasama Chris, sa ako lang nasabta no, nga ang syudad may mangita og yuta. Dayon, ang national government mo ipabayron.
Lagi ni Secretary Butch Abad ato panahon na. Pero verbal lang na pagka-istorya. Verbal kay sumala pa na ala mo function nga pahimuon siya glitter, commitment letter. Siguro ang sa paipod ni Mr. Melchor Alquizola, sila magsugod-tugod kay wala sila gigulitan ng mga legal documents, wala sila gigulitan ng mga letters or something sa kay pwede man kung adi naman pud siguro, pwede pud siguro na sila gud ang mag-follow up di ato ni Abad kung ang commitment nga iyang giingon. Posible kasama Chris, nakita na to sa bungog sa mga pamahayag karon mga politiko kasama si Chris sa kanhing mga nanglingkod og karon, makita na to na ang problema gyud sa mga opisyal. Siguro paglingkod pag-assume ni Mayor Cesar Herencia as mayor, murag wa siguro insakto nga turnover. Wala insakto nga papeles. Dili lang magud ingon nga mga property sa botan sa mayor, diya sa City Hall ang turnover ani kasama si Chris. Basta mga papeles ko importante na tanawa. Kung turnover pa na insakto, dapat ani ang kuan ang kanibitang usa talaga ni kasama Chris kanibitang mo naugay na og itong usa ka ay pa. Di ba din naman to mga komitiba nga gitukod before ni naog si Mayor Cruz o before ni saka si Mayor Herencia. Dapat ato giturnover tanan nga mo ni sir, mo ni ma'am ang mga papilis. O dayon ang kuan ang musuluray matubari incoming mulang taw dito iyang i-prioritize og usa may unang liukon, di ba? Ina na ang kasama si Chris. So kaganina sa tuwang nabati nga interview ni Atty. Vertin kung ni Mr. Melchor Alquizola, adunay gihatag na ligway, no? Tugukutid na lang karon November 2014 kinahanglan na settle ang account. Kay kung dili ma-settle, basta usa na po action ani sa insay mahitabo og ang resulta ani loyo nga ang mga sending survivors nga na niluyog sa Bayanihan Village. Pero kabalaka sa ato ang mga sending survivors, no, kay kung dili ni siya ma-settle na account within this month karong bulan na November kay giingon man tagan ni Mr. Melchor Alquizola nga within November 2014 kung dili siya ma-settle na account maka-take action ang NEC pinagi ni Atty. Danny Concepcion sa buhaton. Kaya nisingil na siya o pinato 16 million pesos. 16 million pesos. Abang. Unya, sa atong interview ni former City Mayor Lawrence Cruz, ang utang sa National Steel Corporation sa syudad almost 4 billion 181 million. Sa ato pa pwede niya ipatong kanisa kapilaon pa siya og pilo. Dako ra pud kayo ang utang sa NEC sa basta ano na lang himuon ko ato mga opisyal. Pero wala himuon wala may tabo. Tungod ana ka sa Felix Bihagi ni adunay paghagi pa sa former City Mayor sa kasamtangang administrasyon karon. Gani iba siya nga usa ba ning klase nga administrasyon nga magsige pangaway, magsige magbasol sa katong previous. So ang pangutana karon sa katawan kinsa ang nagsultig tinuod. Wala siya pangutana karon. Pwede mo mutawag diri kamo namin na pero masiguro natay ko nandito sa to ano cellphone ada sa ling hinabiwan. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Morning. Okay, good morning. Unsay hello? Kisay sultig tinuod. Kisay sultig tinuod, ma'am. Okay. Sa linya sa to ang linya sa telepono. Hello, good morning. Good morning, sir. Hello, good morning, sir. Ma'am Chris, good morning. Good morning. Naminaw ko kang Mayor Galina, no? Isa ka ko, po yung mga nakimba nga istorya po ako sa iyang ano. Dinay gamay mo radyo sa liga, gamay nagkasulod. Sige. Feedback para magklaro, masabot ka guwapo, mutingog, okay? Kana, dina? Hello, good morning. Okay, sir, go ahead, sir. Sakto si Mayor Cruz ay isulti kanina. Dili ang ay mo basol si Mayor Herencia. Sa previous. Sakto siya nga point kay siya man ang nag-mayor karon. So dili mayong ang solusyon ni Mayor Herencia nga magbasol siya sa mga kanhing administration. Kinamayong nga solusyon. Sakto si Mayor pero nakoy part si Mayor nga murag na problema siya nga part. Siya nga Mayor nga kanhing Mayor. Former Mayor Lawrence. Sa problema na sir. Ako po nakita niya nga murag ako isamaras na ko yung istorya. Mura mag yung sulti nga wala mo kadaog si Kuan God. Hindi mo nang labaan mo. Apoy nga na istorya. Kamu man God, mo kadaog si hindi. Sorry guys sa inyo. Mura nga na pag-istorya bitaw. So in a way, mura nga po niya gibasol. So nakita na ko ba nga iyan po gitanaw ang kanina karon nga administrasyon. Mura wala nga po siya part. Igo na siya
sa way lagi hapon. Kanya na siya rin siya sindo nga katong pundo. Yan siya gawa may ebidensya o record ang hawag rin sa City Hall. Pero ang putana ko na mayor nga aman inyong transparent nga listahan sa mga donors. Ito mga dagko kayo dilit na mga taga-laylason. Mana Mayor Cruz, kung naminaw ka karon, aron mo ay pagduda ang mga tao ni mo sa imong mga sindo nga ikumkum kuno ra po na alichidli nga. Kuan ka, muna ka nga tao rito sa City Hall, sayo na ka istorya na kay mayroon ka na may ebidensya. Ang ana ang tani mo nga nami mga listahan, mga transparent na listahan sa mga donors. Tanawa dito, kompleto na. Pero may sulti ba kaganina na? Wala man. Wala nga mapagduda sa mga taon, pabilin. May man mo nang siyang ligasiya, dayon ay hupunta nga dili lang ka mo istorya, kundi mutabang ka karon nga administrasyon. Para po nga mga pagtuludan na yung pagtabang sa mga sindong victims karon. Ano ka ma-istorya? Salamat kayo, sir. Good morning. Radyo mo nationwide. Okay. Mato pa niya nga ang gibuhat ko na ni sa administrasyon ko pinagin rin siya. So sama ra po sa gibuhat ni Mayor Cruz ganina nga ni Basol. Di ba? Motoy usa sa mga kuan. Ako na napaminawan sa iyang punto sa iyang tanto karabutaw. Pero wala nang masigutan na kung wala nang masigutan ang about sa transparency no sa mga account o sa tanan nga nadawat ng mga donasyon sa syudad. Muna ni kasama Justin Musbag kay actually, doon na may gamay. Ang NDF, pinunhatang NDF ko sa Manjoke. $500,000. Si katama si Komba, pinagin ni manager Ray Maraulay. Katong gato bitaw si Tiel, $500,000 to. $500,000 bitaw to. Okay. So, sa kuan dayon, ang uban daghan man to kayo, mo na pangutana ka sa Manjoke Secret. So sa may napalitan to. Okay, so mo na yung pangutana. Dinay nga sa diaro tama sa bugas tinapaw sa bito. Muna ang ito bagon kay sa ato na bawaan ko sa mga Chris katong pangutanan nato si Mr. Ahmad. Wala gi ko na balay klaro na himo ang city government. Wala na dili susama sa uban nga mga NGO nga nagi ko na klaro nga ilahagi sila gi finance. Okay, natay ko na sa pang cellphone ako kanina rabian. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Ako ma'am, ako kung ang giingon ni Artisula nga wala sila yung papers na nag-inita, ito magtitinuod ka, anak. Sumuungan si Leon na naasaglatat. So, ang pangutana sa imo hagin sa nagsulti o tinuod sa ilo? Ako yung nag-iibog ko anak nila. Ang among pangutana, imo pong pangutana. Nag-iibog ko anak nila, mas. Okay, salamat tayo na. Muna gigawin ako kasama si Chris nga dapat ito to pag-assume mo siya as mayor, no? Pag turnover, dili lang mga sa mga lingkuranan diya mo lantaw kay inventory. Hasta ang dapat sa ako kung ang problema kay di makita na himong mayoran no? Dapat ato kato mga papilis ba? Mga papilis, mga dokumento, gitalaw to na yung mayor si Surincha, nagban siya yung staff nga, okay, kani ato priority na, dili to o sa mga bangko doon, kulang naman yung TL, may mga sakyanan sa gobyerno, sa mga kuha naman di ba? Dapat muna to yung taga-ano ganang priority para continuous ang nasugdan sa previous nga administration. Okay, posible po din nga base mo wala nakabalo ang ato ang present administration na iyon ana ang kasabutan sa former administration na paano nila ni Secretary Butch Abad. Bitaw ngayon ako dapat nung tato before siya ni kuan pag-assume niya iya nagilanta usag mga dagong problema nga ihang sundon kay nana pa na siya kasama siya sa tanawa og matiro dihado ang mga kaigsunan nga nimuyo diya sa Bayanan Village. Diba? So, daghang kay pag-text din yung anang sa na sa 862, amayin natin ang doon nila ang pag-pamingil sa utang sa NEC para sa or para si Danny Concepcion na ang nangita og baagi aron makabayad sila pinaagi sa pagpakon sa utang sa NEC ngadto sa balera sa yuta kung pilay kantidad ana aron masulba ang problema. Balo kita mag-upset kasama sa upset. Muna siya ang buwis. Ang buwisan sa NEC nga almost 4.1 billion. Almost 4 billion. 4 billion, 100 million. Sa ito, pa pwede na ipakong dito. Mo ipakong, ididak sa buluhisan. May hindi nga, Concepcion, gawa na yung buluhisan. Instead nga, iputanta 4.1 billion, mo na lang mga 3 kape na lang ni gumikan kay kanto yung buluhisan, kanto utang yung buhis, gipakong na mo, asbaya diya sa Bayanan Village nga area. Di ba?
Padayon kasama Chris. Gali ato na hinabi to si Mr. Ahmad. Si Mr. Ahmad Musa ang matang presidente sa ISR. Nangutana ko usa magi na kuan, usa magi na nagasto sa siyudad sa Iligan sa inyong hadiah sa kining bayan dili sa katulad ging kuan sir, site development. Site development. Site kana Nato siya gigulitan na letter pinagmanganan ni Mr. Dani Concepcion. And si Liquidator. Na dito katong upat ka buok na ilahan nga nasa buta no pinakalasang about sa site development. Site development, sumala pa ni Mr. Ahmad nga kato mga backhoe, kato mga bulldozer grader nga nagpatagkata dito. Sa syudad. Nag-landscape dito. Mura ko na nagasto sa syudad. Ba't ba niya? Kurudor mo siguro to sila mga pagkaon sa mga trabante o sa bakay mga giginhanglan. Kaya ang balay ko na kasama siya sa Chris, ang balay, ang mga materialis ug labor. Kuha mo to sa mga NGO. Sa mga NGO, gikan sa Red Cross o ibang mga organisasyon. Sa ato pa, ug mula ang kalakiha, mula na nga ako ba, nangutana, sir. Usa magina as ang syudad sa Iligan ato panahon na asa magay klaro nga natuko nilang balay. Okay, natay caller nasa po ang linya. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Nakadungog man ko sa gisulti ni former Mayor Cruz nga wala jud ko no kwarta ang city dili tinuod nga dunay gihinabang dinhi gikan sa atong dapit gikan sa kuan milyon dili ta to tinuod dili ta to tinuod nga dunay gihinabang dinhi ingon mag-isa nga kuno hinabang wala maging kuno sila kwarta mga nangayon sila og hinabang dahil sila ni Secretary Abad Lagi kadaghan mo to kayo sa Giaglalis nga dito sa nasod sa kuan, ihatag ang kuan, sa kuan. Dali ang NDF sir? NDF ba? National Democratic Front. NDF. National Democratic Front. Ikson siya sa Cagayan. Ang manager din mismo sa DXCC, ni kuan ni ani sa Iligan niya nakikagalit mo sa amang manager din sa Iligan si kasama naman Kapampangan ni hatag og ₱1,000,000. Mao lagi karon gisulti man jud ni Mayor nga wala jud kuno kwarta ang city. Ham dito paingon mga kwarta ha. Mao lagi dito bakit dito kinsa mangita na. Dapat kanaon ta sa Kisula. Dili na sa diha angay oy butangan naglain kanang makamaog yun. Hindi kamo lang problema po dani ilahang grupo ron, ilahang administration matod pa ni Mayor Cruz. Dapat ta mangita ginsa sakto din ha kanang qualified. Kano kabalog yun? Kabalog yun ayo. Kabalo. O dili nung binayot. Dili lang mailang sa kalibutan pagpunsyo pilato. Kano kabalog yun nga kanang tinarong bitaw ang purpose nga objective gisa ba? Nga pagtabang sa mga isyu nato sa ligan nga tinural din nga tabangan. Pagsiksikan na kay kana sila before na naok si Cruz sa meeting sila sa tila ng bayranan total do na may bayronon ang INS mo na ilang bank nila nga mo na iba sir kadondon ko sir before na naok si Cruz do like transition committee nga gitugod si Senior Silserencia kadondon ko sir usa ni trabaho usa ni to ga kuan to ga lantaw na to pati so das taas usa ni wala function na nila butan ang ikuha ni Mayor ako makakuan sa kong Mayor kaya ako dili man ko niya na pero ako rin siya bahala na magkinaunsa pero ako bahala na magkinaunsa ang kalibutan kay kuan man ko kanang naibalo dyan ko nga dili man sa kurap dili man sa kurap karon ang mga kurap nga nangagi katawara ingon din sila nga tana ang bayad ng renesi mawala minusan pero kinala maon tong kwarta pangitaw tong kwarta sa una Hindi na pwede itong mga kwarta sa una basta mga bukas, mga kuhan. Wala taon. Nakaroon, pwerte mga gwapok, mga sakyanan ng mga sosyalis, mga kaila, mga ginanako. Kasi nakabantay ka sa pamahayag ni Mayor Cruz nga, mga tatos hindi mo nakadaw? Oo. Anong katakon man nila ng labaw pa man ng kurap noon sa tawad. Mao na, yung nanabay, sige. Salamat tayo, sir. Good morning. Maminaw. Okay. Radyo mo nationwide. Lapas lagi pwede kasama sa Busukot ba si kasama Jockey tama ka alas 12? Busukot si kasama Jockey alas 12 ta, di ba kasama Jockey? Katawa po dia. Ako ang gipangitaan ka to na picture na nag-panel kauban na si station manager kasama Granit Umboro nga katuka ko ang araw na ato sa office ni City Mayor. Gikan sa NDF. Second Sunday. Ang siya to gitagaan po ta dili hatag dili pigigahan nga 50,000 pesos mga itong gipang gipalit na po ito siya og bugas katong mga galong nga blue nga gipapilitan sa Jockey bunang mga kabo og sticker
Oh, kuntada na namatay record sa opisina. Natay record sa opisina kasama ko subali nato na siya kuning ilabay, no? Naka-post pag sa Facebook. Nasa to ang Facebook page. Ang sa city government, mo na ipangutana karon, dili may ngoy nga sir, asa man to? Asa usa magigastuan wala dito baka patugod bisag usa lang balay. Mo ang mga pictures ko sa Mang Felix katin ko ganina nga mag-visit mo dito sa bayan. Gani nalaay pa nako si the former Barangay Captain Juno Maog. Kaya di na ko gi-question gamay ba kay di na mo sila gisaad nga kana mga taon nakasit na nga makahimo na may kunya pag-adto. Pagabot niyo inamin niyo na ko asa man nagisaad. May man ani ang kuan mga balay. Kani mga kuan pa na siya magtigbayon pa na siya. Magtigbayon pa na siya gani na bali pro dia kompleto ka na mga detalye. Ano mo gutong gi susi nilawas dito kasama Jesus Christ. Kay mo man mga istorya, diyon na mahogay. Kaning gaw-gaw pang nasauna pero aksyon sa kasukosako gawa na siya gaw-gaw. Ikaw man ni. Ako na. Kanang gapula. Dahil bali pro nang nanigawak. Okay. Kasama Jesus Christ ato sa basaw gamay adjok may kanang public service mo ko paspason ka na be. Okay, matod pa si Lord Godwin Lumongo no kuno nga kasama Jesus Christ no. Mangita ang papa di pa dugo sa tusugan si Mr. Lucilo Lumongo o Mr. Lloyd Godwin Lumongo nasa ka palihog pauli sa kinabalakang mayong papa si Lucilo Lumongo ang papa ani kasama Jesus Christ. Panawagan sa diawhagan tanan ng nag-graduate alumni sa Iligan City Student School na din ay alumni assembly karon umaabot ang Nobyembre 15, 2014 sa 1 PM ipatigayon sa ICCS ang pipiro gikan kana sa ICCS alumni officers. Wala ka oras? Wala na dito yung oras. Pwede pa rin naman. Paano ipadayon ugma kay nihan nyo sa lang pipila na pakamasa ng survivors nga makapingog usab sila na sila nga mabati usab unta ang ilang nga mga miluog mga reklamo o ilang mga opinion komento kalabot sa atong disgutan karon. Salamat kasama Jesus Christ. Salamat daghang salamat kasama Felix Salazar. Radyo mo nationwide, straight to the point. Mga kasama, wala na tayo oras sa pagpadayon sa atong mga hisgutanan karon at nagipadayon na uma na po ang mga reaksyon usab sa pipila na pakamasa ng survivors sa ano nga din ay kalabigitan dapat sa atong hisgutan at karong buntaga. Sa ngalan na lang sa atong station manager kasama Rami Indero at ang pagluangkol sa atong programang Straight to the Point o kauban si kasamang Felix Salazar. Kini si kasamang Jessica Grace Kinabato. Tatak o Mega. Radyo mo nationwide, straight to the point. Oras sa tak alas 9:38 sa buntaga. Tatak RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan. Numero 1. Tatak RMN. Kung ako'y pasultihon, akong maingon. Nga kung makusukuso kanimo ang mga kasakit, ihangad lang ang tanan sa langit. Kung ako sa bang pasultihon, ako sa muingon, nga ayaw panganduyan na mag-abot ang yutaw ang langit, kay kitang tanan